Hello mga kakusina! Welcome back to my channel. My name is Pia Besmonte at ito ang kusina ni Nenoy. Another dish na naman ang lulutuin natin for today at of course, alam ko na interesado ka matuto ng pork tapa dahil nakita mo ito sa title, clinic mo at gusto mong malaman kung paano gawin ito. Ang recipe na ito mga kakusina ay ipinamana pa sa amin ng aking lola. So, shinare niya ito sa aking mother. And then, si Mother Dear ay shinare naman sa akin. And of course, isi-share ko rin naman ito sa inyo. Dahil, bakit? Bakit naman hindi? Masarap ito at madaling gawin. So, I'm sure magugustuhan nyo to at magugustuhan din ito ng inyong pamilya. Yun nga, nagmula ito sa lola ko. Ang ginawa niya noon ay ang version niya noon ay chicken tapa. Okay? And then, after that, nung shinare niya yung recipe na ito sa aking mother, ang ginawa naman niya ay beef tapa. Okay? So, pareho sila. Ginawa nila yon for business. So, yun. Nagkaroon sila ng income dahil sa tapa recipe na ito. So, kay Lola, chicken, kay mother, beef. So, sa akin naman, ang gagawin natin ay pork tapa. So, nasa sa inyo na yon. Baka gusto nyong gawing business din ito eventually. Pwede rin naman. I'm sure, kayang-kaya nyo dahil napakasimple lang ng recipe na ito. Kung ikaw ay hindi pa subscriber ng channel na to, ano pang hinihintay mo? Be a certified kakusina by clicking on that subscribe button at i-click mo na rin yung tiny bell para notified ka sa mga susunod pa ng mga videos. Mga kakusina, if you have any tips, requests, suggestion, feedback sa ating channel na gusto nyong i-share sa ating mga kapwa kakusina, comment lang kayo below. We would appreciate anything na gusto nyong ipaparating sa channel na to. So without further ado, let's start cooking our pork tapa. Okay, ang first natin gagawin is to prepare the marinade. Paghahalu-haluin muna natin yung mga ingredients. Okay, so this is 3.5 tablespoons of patis or fish sauce. Then, itong ating 2 tablespoons of calamansi. Kung wala naman kayong calamansi, ang alternative dyan ay suka. And then, itong ating garlic. This is 10 cloves of garlic na minins muna natin. Then, itong ating 3 tablespoons of brown sugar. Okay. At itong ating black pepper. So, sa pepper, mas maganda, mas madami. Kasi yan na yung magbibigay ng anghang or spice sa ating tapa or marinade. Pakita ko lang sa inyo habang minimix natin. Okay, so kapag okay na yung ating mixture, pwede na natin isa-isahin i-coat ang ating pork meat. So, this is pork meat and ang cut nito ay yung kasim. Okay? Now, as an alternative, pwede kayong gumamit ng chicken breast at hihiwain nyo lang siya ng ganito kaninipis. Ayan. So, mas maganda maikot ng maigi para pantay-pantay yung lasa niya. Ayan o, ganyan siya kaninipis o. Well, normally, ito rin yung part na ginagawa sa tocino, yung tinatawag natin na kasim. Okay? Okay. So, pag ganyan, i-massage nyo lang ng maigi yung meat para magsiksik talaga yung marinade natin. Kung nakukulangan kayo sa kulay, kasi sanay kayo na yung tapa ay dark ang color, pwede kayo maglagay ng konting toyo, pero that's up to you. Okay? Sa recipe na to, kahit hindi na, kasi
pork naman siya, hindi naman kailangan ng masyadong dark na colored, unlike doon sa beef tapa. Okay, so we're done na paghalu-haluin ng ating marinade at i-massage ang ating pork meat. Okay, ang gagawin na nga natin ngayon ay tatakpan natin at ilalagay natin siya sa loob ng ref. And hayaan lang natin siya doon overnight. And then kinabukasan pwede na natin siya iprito. At ipapakita ko rin sa inyo ang ating finished product after na natin maiprito ang ating pork meat. Okay mga kakusina, so eto na yung na-marinate natin overnight sa loob ng ref. So ang gagawin natin today ay ipiprito na lang natin ang ating pork tapa. So naglagay lang ako ng enough oil para sa pagpiprito ng ating pork tapa. Preheat ko lang yung pan. Yan. So, sinama ko na yung mga bawang sa pagpiprito para mas masarap siya kapag natapos na natin prituhin. You can set your temperature to low to medium. Para hindi naman agad masunog yung tapa. As you can see, I'm using my cast iron skillet. Okay? Para dun sa mga medyo skeptical pa sa paggamit ng cast iron, huwag kayong mag-alala. This is actually a good investment kapag bumili kayo ng ganitong klase ng pan. Kasi this will last you a lifetime. As long as proper yung pag-aalaga nyo sa pan na ito. Meron akong video on how to properly clean and season your cast iron. So, yun yung pinakamadaling paraan kapag wala kayong oven. Kasi normally, kapag nagsiseason kayo ng cast iron nyo, sa oven ginagawa yon. So, makita nyo doon yung video ko na yon kung paano gamitin or kung paano pangalagaan ang inyong cast iron. Okay. Maganda kasi itong pan na to dahil kapag nagprito ka, equal na didistribute yung heat, unlike dun sa ibang pan na kung saan lang nakatutok yung fire, dun lang siya concentrated. So kung meron kayong ibang way ng pagsisison or paglilinis ng inyong cast iron, just let me know. Comment lang kayo, baka may maitulong pa kayong tips para sa ating mga kakusina. So, turn lang natin. Ayan. Ang bango nung bawang, amoy na amoy. So, again, kung hindi kayo satisfied sa kulay ng ganito na klase ng tapa, you can add a little bit of soy sauce para lang kumulay siya. Pero yun ay for the purpose na kumulay lang at hindi pampalasa kasi enough na yung mga pampalasang nilagay natin dito yesterday nung minarinate natin. As you can see, non-stick po ang ating cast iron. Okay, so we're almost done. Kita naman natin na yung ating pork meat or pork tapa ay brown na. Depende sa inyo ha kung gaano nyo kagusto ka-toasted yung inyong pork meat or pork tapa. Sa akin, this is okay. So, papatayin ko lang yung heat or yung apoy and then hahayaan ko lang siya dyan kasi naluluto pa yan ng konti dahil itong cast iron ay nag-retain pa ng heat. So, pwede pang maluto yan. So, there you go mga kakusina, our pork tapa. Happy cooking!